ADV 150 swing arm. ADV 115. Ito naman yung PCX nut and bolt. Kung makikita nyo yung kaliwa, yan yung sa PCX, medyo maliit. Yan yun. Yan yung kanan, yan yung stock ng click. Yan yung gagawin natin pang sara. Ito naman yung pipe ng ADV 150. Stock pipe lang yan. Wala na kayong kailangang tanggalin. Ito naman E-series na RCB brake. Kung makikita nyo yan, may iniliha kami dyan. Pinatag. Kailangan kasi ma-flat kasi tatama yan dun sa rotor disc. Kung makikita nyo yung rotor disc ko, may kain. Yan yung nagkain na yun. Pero nung tinanggal yan, all goods na kasi magpapantayan dun sa brake pads. Ayan, pang ADV, pang rear ng ADV yung caliper natin. E-series 2 piston. And then ito yung stock mags ng PCX 160, pati stock rotor disc 120, 70, 13 inches ng likod. Yan ang magiging setup. 13 sa likod, 14 inches sa harap. Tapos ito, kung makikita nyo, pinalitan ko na yan ng malaking bolt. Kasi yan yung mechanism nung dun sa drum brakes. Ayan, nilak ko dyan sa kabila. Para hindi butas. Hindi na siya gumagalaw. Safe na yun. Okay, ito na yung process ng pagkabit lahat. Sumana natin dun sa PCX 160 naman. Yung pagkatapos yung ilagay yun, kailangan yung sa PCX 160 na spacer, yun yung unang ilalagay. Yung may mahabang ring, makapal na ring, dun yun sa likod. Sa harap yung medyo maliit. Kasi yan yung papasok dun sa swing arm. Ito naman yung stock na click. Yan yung pangsasara natin. Yan, ganyan ang orientation. Kasi papasok yun dun sa oil seal. Ito yung pang lock. Aftermarket na yan kasi ang ganda eh. Hantay ko muna lahat para okay muna. Pumasto muna lahat. Tapos natin.
Ito naman yung reserva, hindi mo naman yung kailangan dyan ilagay. Nilagay ko lang yan dyan, pwede mo yung stock. Pangyabang lang. Para kitang kita kasi sa gilid. Then ito, RCB, E-Series. Sakto yan, pero may konti kang tatabasin doon sa loob. Pero sakto yan, 2 piston kasi maganda pa yung kapit. Kung kanina na pakinggan nyo doon sa sa unahan, kailangan mong patagin yung i-flat para hindi siya kumabit. Kung kita nyo dito yung rotor disc, masyado na siyang may gewang, may wave, pero naayos naman na yun. And then yung sa click na stock na spacer, wag nyo itatapon kasi yun yung ipang lalak nyo dyan. Kasi nung wala pa, nung stock pa lang, kailangan namin maglagay ng mga spacers para lumabas ng kaunti. And then yung itong hose, brake hose, 240 yung size ng binili ko. Yung 220 masyadong maliit, hindi pala, masyadong maigsi, kaya kailangan 240. Hanggang na yun dun sa brake master. Kailangan nyo lang magtabas ng konti sa fairings para yung brake master na nakalabas. And then nung bumili na kami ng pang spacer na pang PCX 160, yun sakto na yung lahat. Kasi nung una, nung click 125 pa lang yung spacer, sala. Kailangan na maglagay dyan ng spacers, pati dun sa caliper, naglagay din kami ng spacers kasi para siya umabante. Nakaabante siya ng ganun, palabas dito. Pero pagpalit namin ng pang 160, yun sakto na yung lahat. And then, huwag yung tatapon yung sa stock kasi yun yung pang-lock nyo dyan sa kabila. Yun yung parang iipitin nila yung bearing nung swing arm. Magkaharap yun dyan. Kasi ito aftermarket lang yan. Mura lang yan. Ang ganda pati. Kasi mas lusot yung pang nut. Ano ba yun? Basta pantanggal. Ito naman yung sa caliper. Kung makikita nyo, medyo may spacer yan kasi sala yung nabili namin. Ayan yung una kong nabili, maikli masyado, sakto yan sa taas, pero yung sa baba, ewan kong bitin ng konti, hindi siya naglalak, paikot-ikot lang siya. Yung ginawa namin, bumili kami ng mas mahaba kasi sobrang haba naman, hindi pa wala nakabili ng mas maiksi. Kita nyo naman, may bolt sa gitna, tapos may dalawang washer, ganun din sa taas. Pero yan, saktong-sakto na yan. Dadalhin ko lang yung sa Screwtech. Tsaka, ganun, sasabihin ko lang ganun kahaba. Ang ganda sana nito, sayang. Ito na yung test ride namin mula Binyan, Laguna, punta ng Santa Cruz, tapos pumunta kami ng Real, and then balik ng Infanta. Yung sa dulo na yun ng Marilaki. Nag-try na kami noon, tapos pababa ng Siniloan, tapos pabalik ng Laguna. All goods, ganda ng takbo. Kung may tanong po kayo dun sa process or parts, comment lang po. Thank you.